Hello? Okey po ba yung line? Hello? Hello po, good morning. Hi, good morning. Okey Hello? po ba yung line, si Y- PJ? Yeah, okay naman. You just have to speak louder. Okey po, Okay. sige Sabi mo po. sa message mo sa akin mag-install ka ng VPN so you are not in the Philippines. Yes po, it is Okay. the Would you speak louder? UAE po. Pwede ka bang louder? UAE po, Nasa anong part ka ng UAE? Abu Dhabi po. Abu Dhabi. Okay. Kamusta kayo dyan? Wala Hmm, namang mga ano dyan? Shellings? okey naman po, parang sanay na kami sa alert na may mga bomb Sana matapos ano, na yung gulo na yan. missile. Mm. Opo, medyo safe naman po kasi nai-intercept nila. Okay. Ilang taong ka na? 31 po. 31. From UAE, no? Yes, PPJ. Ano name mo? Nakakatuwa, PPJ. Maya po, yung screen name. Okay. Yung Maya like the bird. Opo. Okay. Actually, name siya nung dog dito. Okay. Speak louder lang ha. Sige po. Okay. Ano I will nakakatawa try. ka mo? Ano yun nakakatawa? You were saying? Ano po? Nakakatuwa po kasi lagi ako nakikinig sa YouTube nyo Hmm. from nung nag-start yung Petty Night. So, yun lagi. Natapos ko talaga hanggang dulo. So, ngayon kausap na kita. Ganyan naman Actually, lagi. dapat hindi na ako. Sorry. Go ahead. Po. Go ahead. Actually, dapat di na nga po ako tatawag kasi October pa po ata ako nag-message sa inyo. Then, marami na ako natutunan doon. Okay. So, at least walang pagod to. Okay na to, no? Ano po, pero kasi ngayon, actually, kakaalis lang yun sa bahay ko. Like, 10 minutes ago. Oh. So, yung pag-uusapan natin Yeah, happened 10 minutes ago? yeah. Oh. Tumakas na yung loob ko. Oh my God. Sorry, napayak ako agad. That's okay. It's normal. Oh, tell me, Hindi ko kasi alam tell kung me tama. about it. Actually, tanong ko kasi actually may asawa kasi siya. Then, naghiwalay na daw sila. Then, alam ko na sa sarili ko na tatapusin ko kasi. Sinabi niya sa akin to late na nung pumunta na siya dito sa akin. Tapos, nung pinapatunayan naman niya talaga sa akin na nag-iipon siya sa annulment niya, nag-iipon siya. Pero kasi, sorry, It's okay. Gather your thoughts. That you're okay. nakikinig kasi talaga ako pag PPJ sa mga nagiging caller nyo. And then parang doon pa lang nakukuha ko na yung mga answers. Pero parang pinanghawakan ko sa sarili ko yung mapatunayan niyo lang sa akin na wala na talaga. Na tinatapos niya, although napapatunayan naman po niya. Mhm. So nagstay ako. Actually, dapat anniversary na namin next month. Okay. Let me guide you through the conversation. How did you guys meet? Nag-meet lang kami online. Mm. Parang, pwede po ba magbanggit ng app? Yung black app? Yan po. Okay na. Sa Black Up kayo nagkita. Opo, ano lang kami doon na accidentally. Hindi accidental yun. Nag-up ako doon sa live. Hindi accidental yan. Intentional yan. Hindi po kasi parang dating ba yun? So, hindi accidental Hindi ko yan. alam na. Anyways, nag-meet kayo doon. Tapos, from the very beginning ba, alam mo na kasal siya? Hindi po. Sinabi niya po kasi sa akin na hindi. Actually, 42 years old. Kailan niya, di ba nag-meet kayo online? Opo. Okay. Tapos, nung nag-meet kayo online, gaano katagal kayo magkausap online before you guys met? Mga 2 months po. 2 Dalawang, months kami nag-uusap. Nag-video call. mm, Like, getting to know each other.
But he Then is from parang from UAE then. hindi po, Qatar po siya, Qatar. Pinoy? Pinoy. Pinoy. Okay. So, nung nagkita kayo, ano pinuntahan ka niya dyan sa UAE? Pumunta lang actually una naming meet bandang last month ng May. Kasi April 9 kami nagkakilala Mm. sa online lang. Then last week ng May, binila niya ako ng ticket para pumunta sa Qatar. Mm. Tapos very busy nga po siya. Tapos ako sabi ko, okay Okay. lang naman. Then nung nag-meet kami doon, Mm. may sarili akong room. Meron din sa sariling bahay kasi requirement ata doon na that may hotel akong stayan sa stay ko doon na 3 days. Mhm. Tapos, nung time na doon po kami unang nagkita. Okay. Doon, So, ang unang kita niyo, then, nag-effort ka para puntahan siya sa Qatar. opo, pero siya naman po yung sumagot ng ticket No, ko. hindi naman yun ang point ko. I mean, you went to his turf. Tama? Opo, Okay. How long did you stay there? 3 days lang po. Actually, birthday gift ko dapat yun sa sarili ko, tsaka birthday niya sa akin. Dahil ako po yung sumagot ng visa ko. Mm. Dahil siya yung sa ticket. So, ibig sabihin, online pa lang magjowa na kayo. Hindi po kami mag-joke na parang getting, ano pa lang po kami. Nag-uusap lang po, nagpapakilan lang. Mm. Tapos Ang po, cheap mo doon, nagpunta ka ng hindi mo jowa. kaya nga po, pero actually magkahiwalay kami ng hotel pa po nung time na yun. Yeah, I Nung get it. pang 2 Nag-gets ko months naman po. yung part na yan kasi syempre, diba? But it speaks volume na nagpunta ka doon. Oh, yun nga po eh. Nung 1 month pa lang po, Mm. medyo na ano na rin po ko sa kanya na nagkaroon na rin ako ng interest. Okay. Tapos parang accidentally nabanggit niya sa akin yung about sa anak niya. Okay. Then doon na po kami nagka-open. So Mm. tuloy-tuloy na po kami nag-usap nung May until May. So Okay. parang may ano na rin po kami nun. Pag nagkita na kami, so doon na po. So, Kami na po wait talaga. lang. Nung nagkita kayo sa Qatar, doon naging kayo? Opo, doon na po kami naging kami. Okay. Okay. Parang sabi ko hindi kita masagot dito sa online lang. So parang sa personal ba? Goods naman yun. Okay. O tapos? Actually po, nung nabanggit naman na po niya sa akin nung bandang May, yung about sa anak niya, nag-doubt na po ako noon na kasi 42 na siya. Then hindi po siya nagsasabing kasal siya or hindi. Pero nabanggit niya na rin sa akin nung nagkita kami nun. Then doon na po ako napaisip. Then sabi ko, patunayan mo sa akin na wala talaga kayo. Kasi alam ko, baka yun nga na ni-stop nga lang din sa situation mo. Then ako, although wala na, napamahal na rin kasi ako, PPJ. Siya lang din kasi yung nakausap ko nung time na yun na binigyan ko ng chance. Teka lang, hindi nasagot yung tanong ko. Sinagot mo siya ng May, tama? Opo. Kailan mo nalaman na kasal siya? Nung time din po na nagkita kami dun sa Qatar. Gano'ng katagal naging kayo? Wala po nung May hanggang ngayon. Okay. Ago. May last year, tama? Opo. So parang 10 months. Tama? Opo. Kasi March lang yan, di ba? April, May. Okay. 10 months kayo. So sa kabungan ng 10 buwan, alam mo na kasal siya? Yes po. Okay. Alam ko po. Noong October pa lang, naisip ko na po na Naisip mo na?
Kaya parang minahal ko na po talaga siya. Then alam ko naman din yung ginagawa niyang step na nag-iipon siya. Nakikita ko po. Nakikita ko po kasi nung lumipat siya dito sa akin. Nag-transfer Ako siya po from yung, nag-transfer siya from Qatar opo, to sa UAE nung June. nung June. Okay. Opo. Nag-transfer siya. Okay. Oh. Lumipat po kasi siya dito, nag-transfer siya dito kasi Mm. gusto nga niyang magkasama na kami. Mm. Yun. Then actually po, yung pag-transfer niya dito, hindi rin namin inaasahan yun kasi nakulong siya sa Qatar. Bakit? I don't know, something na parang andun daw ata si Trump sa Qatar, then parang yung mga police daw doon nag-around, parang na-frame up ata po siya. Ay, yung nabanggit niya, na-frame up siya. Okay. Ang shady ng kwento mo but anyways, go ahead. Sorry kasi parang naalala ko lang po nung magkausap kami nung time na yon, hindi na lang siya nag-reply ng 3 days. Then sinabi niya sa sorry. akin, nakulong siya. Jowa mo nakulong, di mo alam ba't nakulong? Yun nga po bali ito po yung pagkakakwento niya sa akin na pumunta daw, inutusan siya ng amo niya lumabas. Tapos nagpaalam siya sa akin na lalabas lang ako saglit, inutusan akong kunin itong item na to sa amo ko. Then sabi ko, ingat ka, bumalik ka. Then mamaya, sabi niya, nag-message siya sa akin na, babalik ako, please wait for me. Mahal na mahal kita. Then nag-antay ako hanggang madaling araw. Then 3 days, hindi talaga siya nagre-reply sa akin. Di ko rin siya makontak kahit anong social media, kahit Telegram, kahit sa friends niya, di rin siya nakukontak. Then nung nag-reply siya sa akin, at tumawag siya sa akin pala after 3 days, sabi niya nakulong nga daw siya. That's, yun na po, uuwi na siya ng Pilipinas noon. So hindi mo tinanong ano kaso? Ayun, ang sabi niya sa akin, kinuha daw siya ng mga pulis, tapos pinasok siya sa bahay niya, pinagbubugbog siya, tapos inaamin siya kung meron siyang drugs. Which is pinakita niya sa akin yung mga pasa sa katawan niya. Okay. Anyways, so instead of going home to the Philippines, dumiretso siya ng Umuwi po talaga siya sa Pinas, okay. TPJ. Okay. Kasi di-deport po yun. Okay. Pero actually po, chinek po yung mga gamit niya sa bahay, wala nakita. Pati tinek siya, hindi siya nakita. Parang nagsorry. Ang naalala ko noon, parang bago siya sumakay ng eroplano, sinabihan po siya nung pulis na nagsorry sa kanya kasi alam niyang hindi ko na talaga maano yung basta parang nagsorry sa kanya. Hayaan mo na. Binugbog po kasi siya. Okay. Hayaan mo na. Tapos? Tapos yun po, nung umuwi po siya sa Pilipinas, so 1 week lang, sabi ko, paano yung anak mo? Tinanong ko siya kung paano yung anak mo, paano mo sila susupport. Ayun, then sabi niya, magta-try daw siya maghanap ng work doon sa Pilipinas, pero mas gusto nga niya daw dito sa UAE kasi mas makapag-support siya ng maayos. Tsaka at least magkasama kami. Okay. Then, yun po, ako po mismo yung nag-offer sa kanya na magbigay ng pambayad niya ng ticket tsaka visa. Magkano? TPJ. Magkano pinadala mo? Hello po. Hindi po ako po yung nagbayad mismo. Ako po yung kumausap sa agency. Ako po yung nagbayad. Magkano nga? Around 3,000 dirhams po. Nasa magkano yan sa Philippine money? 16 siguro ngayon yung sa 1,000, 16,000, 16 times 3. Cannot be. Hindi din ako makapag-isip. 48 ba? Mga 50 mil give and take, parang gano'n. Opo, ganun po, PPJ. Okay. Tapos? Kasama na po yung yung visa doon. Okay. So, gaano siya katagal na nag-stay sa Pilipinas? Around 2 weeks lang po. 2 weeks lang.
Okay, o tapos? Tapos yun po, na din nagpunta na po siya dito sa akin. Then, naghanap naman po siya ng work. Then, nakahanap siya kagad ng work from June. August, nakahanap siya agad ng work bago matapos yung visa niya. Mm. Yun po. Nakahanap po siya ng work noong August. Then, okay naman po kami. Then, ako po yung totally nag-aan ng bahay. Tapos, siya ang nagbahala na sa pagkain. Okay. Yun po yung naging parang usapan namin. Dahil ako din po yung nag-offer na So ako na lang tuloy nag-live-in sa na talaga bahay. kayo, parang gano'n? Opo, kasi wala naman din po talagang siyang, although andito din sa UAE actually yung asawa niya. Ex-wife daw niya. Nasa Abu Dhabi. Ayaw niyang pumunta doon. Tapos sa pagsasama naman po namin mula June hanggang 10 minutes ago, masaya kami. Wala akong nakitang kahinay-hinala kasi open naman kami sa isa't isa. And yung phone ko, nandyan lang din yung phone niya, nandyan, hindi kami nagpapakilamanan. Pag nagme-message yung ex-wife niya, hindi niya talaga pinapansin. Naka-block siya sa Facebook. Ang kausap niya lang is yung mama nung anak. Nung mama nung ex niya. Yun lang po talaga yung kausap niya pag nagpapadala siya buwan-buwan. At ang ginagawa niya, binibigay niya sa akin yung pera. Ako yung magta-transfer doon sa GCash niya. So nakikita ko yung binibigay niya doon sa GCash niya, tapos yun yung binibigay niya sa lola po ng mga anak niya. Okay. Tapos syempre parang dapat ata sa GCash niya yung matransfer doon sa bank para at least meron siyang record po na nagsusupport siya doon sa mga bata. Okay. Yun, then tuloy-tuloy kaming ganun hanggang 10 months. Then, na-appreciate ko yung mga ginagawa niya kasi nagluluto siya talaga ng pagkain namin kahit ano i-request. Yun yung binibigay niya sa akin. Tapos, ako naman, ayun, ginagawa ko din naman yung part ko kasi first time ko nagkaroon ng live-in partner. Although sa una, nagkaka-adjustan pa kami ng mga ugali. Then, naging okay naman kami. Kaya noong October, dapat kakausapin kita, PPJ, kung i-stop po na ba. Pero, sabi ko, alam kong, nakikita ko naman na gusto niya talagang matapos yung sa kanila. That wala naman talaga silang connection. Pero kasi nitong 10 minutes ago, uminom siya kasama nung katrabaho ko. Tapos, eto, pagbalik namin dito, nilabas niya sa akin yung mga sama ng loob niya about sa parang pagkukulang ko bilang partner niya. Na keso nga daw, hindi daw niya umuutusan kasi daw, may iutos siya sa akin. Kumukontra ko. Sabi, pinutusan mo ba ako? Although, alam mo yung pa-joke lang naman. Ko, parang ang dami niya palang sama ng loob sa akin sa 10 buwan na magkasama kami. Like, sinabi niya sa akin lahat yun na keso, hindi daw niya kumutusan, sa pagplansya pa lang daw ng damit. Ang babaw pa. No, hindi mababaw yun. Hindi mababaw yun. Doon nga po eh. Hindi mababaw yun. Nabababawan ako, pero... No, kung concern niya yun, hindi mababaw yun. That's very Yun nga po yung kinasama ng love. disrespectful yung para sabi yung mababaw yun. Kung concern niya yun, dapat concern mo yun. Concern niya yun eh. Opo. Nung sinabi niya po sa akin sa loob ko, doon, hindi mo ako nakita na wala nang dumating kasi siya dito, PPJ.
sabi ko sa sarili ko na susunod ako sa kanya kasi parang nag-live-in na kami. So dapat kung siya yung talagang tatayong bilang lalaki sa amin, iniintindi ko, okay, sige. Pero naiintindihan ko din na wala ka ngayon. Ako na bahala sa bahay. Ako na bahala sa mga vitamins natin, kung ano man sa YouTube, Netflix, pamasahe mo, uniform mo, sapatos mo, gamit mo sa gym. Nag 3 months ka sa gym, sige. Inano ko na, binayaran ko na. Kasi nung naghanap siyang trabaho, nasa work ako, tapos siya nasa bahay. So, in-enroll ko talaga siya ng gym. Nilang ko siya ng bola para mag-basketball siya, para hindi siya maboring at hindi siya masaktan yung loob niya nung time na nakulong siya kasi alam kong masama talaga yung loob niya nun. Lahat yun, binigay ko. Kusa yun, PPJ. Kusa, hindi ko yun siningil sa kanya. So, mula nung nagkatrabaho siya, ako pa rin lahat yun. Okay. Hindi ko talaga PPJ siya siningil. Or sinabi sa kanyang, sana ikaw naman kasi may work ka na. Actually, last month, nagkausap na rin kami about dito na, about dun siya. Sinabi niya sa akin, nag-iipon daw siya about sa annulment nila. Pinakita niya sa akin yung budget niya, kung paano siya magbabudget that month. So, nakita ko doon na, yun nga, para sa anak niya. Ito is para sa annulment, pamasahe. Boss, ano pa ba yung isa? Yung isa is para sa pagkain. Then, pag daw sabi ko, hindi ko alam kung sumama ba yung loob ko noon na hindi ako kasama sa plano niya. Pero parang dating na lang sa akin, yung plano niya sa akin is yung annulment na lang na yun. Okay na yun, kahit wala naman na siyang gawin dito para sa bahay na kahit sabihin niya siya ng bahala sa ganito. O doon sa food, o yun na yun. Kasi ako naman po yung nagbabayad ng bahay. So, nag-share kami. Then, yun, nitong huli, nung sasabi niya sa akin yung about dito sa yung pagplansya. Hindi ko nga daw po kasi nagagawa bilang asawa. Which is dapat practicing ko dahil pagdating sa future, gagawin ko naman po. Sabi ko sa kanya na lang kanina na, paano ko gagawin? Paano ko gagawin yung mga sinasabi mo kung sa simpleng bagay na yun hindi mo na mapatawad? Sabi ko, yun nga, sorry kung sa simpleng, hindi siya simple. Sa simpleng ganong word na, sorry, nalilito na ako. Yung word kasi na sinabi ko na inutusan mo ba ako? Kasi actually nakuha niya yun sa time na parang 10:00 na ng gabi. Then wala pala siyang uniform kinabukasan. Di ko kasi alam na mag-uniform siya. Kaya sabi ko, magpupolo ka ba o mag-jacket ka lang? Kasi malamig po talaga last month dito. Then sabi niya magpupolo siya. Then, ay teka lang. Sinabi ko, teka lang mamaya na lang ha. Kasi nanonood pa kami, sabi niya. Asan na yung polo ko? Sabi ko, teka lang, inutusan mo ba ako? Yun lang po talaga, doon siya nakuha yun, si PJ, yung linyang yun. Hindi, ito kasi yung pagpaplansya kasi talaga, sinasabi ko sa kanya talaga dahil nga mula kasi nung dumating siya dito, hindi talaga po ako nagpaplansya ng mga polo ko. Hindi po talaga ako sanay. Sorry, PPJ, kung sabihin yung No. hindi mo po sa natin. That's not my point. But anyways, tapusin mo yung kwento mo. Ayun po. Kasi bago po talaga siya lumipat dito nung sa akin, hindi po talaga ako nagpaplansya ng mga damit ko. Pinapalaundry ko po talaga siya. Naglalagay ako ng budget doon. Kasi po sa trabaho pa lang po namin, wala na rin akong time sa sarili ko. Ilagay mo yung doon, yung mga damit. Ako na mamalansya sa inyong dalawang kulit niyo. Simple lang nun. Sagot ko na, ako nang bahala. Hindi na kayo magkagulo dyan. Pusang gala, pamamalansya lang. Sige, tapos. Yun nga eh. Simple lang. Yun yung sinasabi niya sa akin kanina. Nag-usap kami dahil pala sa pamamalansya ng uniform niya. Nakalimutan na niya yung part ko bilang partner niya sa ilang months. Tapos ngayon, sinabi ko sa kanya,
Sabi ko sa kanya na, patawarin mo ako kung hindi ako yung wife material na iniis mo na hindi ko nagagawa yan. Kasi sa side ko, kung hindi mo nagagawa kung hindi ko nagagawa yung pagiging wife material sa'yo, nagagawa mo ba yung pagiging lalaki sa relasyong to? Oo. Kasi kung ikaw yung lalaki, di ba dapat tatayo ka bilang provider sa atin? 42 ka, 31 ako. Ako lahat. 10 months ka nang, ilang months ka nang mula August hanggang ngayon, nag-work ka na. Wala ka pa rin namang as in, wala kang in-offer. Pagkain lang talaga yung in-offer mo, okay. Kasi okay sa akin yun, wala ako doon. Ayoko nang parang ilipat yung in-divert ko yung about sa money kasi wala naman po talaga sa akin. Pero, yun bang, hindi mo lang naintindihan yung part kong sacrifices ko din para sa kanya. Which is ako, nagsusupport din ako sa anak ko sa Pilipinas. Hindi naman po ako nagreklamo. May anak din po kasi ako. Pero hindi naman po ako kasal. So yun lang, nabababawan ako dun sa simpleng hindi niya ako nakita bilang partner niya dahil lang sa polo. Kasi yung binanggit niya sa akin, sabi, bigla akong natawa. Kasi natawa talaga ako, kasi gumiti ako. Gumiti ako dahil lang sa polong yun. Sa mga uniform niya. Then, yun na, sinalabas ko na yung mga hinanakit ko sa kanya. Kung ano yung nararamdaman ko. Tapos, tinanong niya ako kung, ano ba, you want me to stay or not. Tapos sabi ko, kung ganyan din naman pala yung tingin mo sa akin, tinanggap ko yung lahat about sa'yo. Much better na lang na huwag na lang. Kasi kung yung pagkain naman na ako naman hindi kumain. Ano ko sa kanya na ang babaw. Samantalang yung nararamdaman ko nung mga time na nandito siya, tapos meron siyang family doon na hindi ko man lang masabi yun kahit kanino. Pero wala akong kakilala sa side niya. Pero sa side ko, kilala siya ng lahat, pati pamilya ko. Doon, parang napakadali kasi po sa part niya na kumawala kasi wala namang nakakakilala sa kanya sa part ko na para lang akong hanggang dito lang ako sa bahay ko. Hindi paglabas, hindi na kami magkakasala. Kasi tanggap ko kasi na ayoko din muna din. Hindi pa naman sila annoyed eh. Ayoko din magkaroon ng issue. Although, nararamdaman ko talaga na totoo lahat. Bakit siya umalis kanina? Bakit siya umalis kanina? Pinaalis mo siya? Ano po, kami. Ano bang tawag doon? Nagkasagutan kami about dito nga po sa kunento ko kung yun. Then sinabi ko, much better na nga kung hindi mo ko nakikita as your partner. Sige, kasi sinabi niya rin sa akin, wala na rin daw siyang pakialam kung matapos din kami ngayong gabing to. Basta masabi lang daw niya yung mga hinanakit niya. Then, sinabi ko na rin, sige, go. Sabi niya, sure ka? Sabi ko, sige. Sige na. Wala ko naintindihan doon. Ano yun? Sabi ko po, tanong niyo po kasi ako kung sure ka, kung gusto mo lang tapusin. Sabi ko, sige, yun na.
Okay. Nag-ano na po siya, nag-impake na siya nung gamit niya. Hmm. Tapos habang nag-impake siya, umiiyak din naman siya. Sinasabi niya na, "Tandaan mo 'to, 'pag ako habang nabubuhay ako, hindi ako babalik dun sa ex-wife." Bakit biglang napasok sa usapan niya ex-wife niya? Ewan ko po. Kasi baka iisipin ko babalik ka din naman dun, eh. Hmm. Ewan ko sa kanya. Okay. Anong tanong mo sa akin, Maya? So, PJ kasi, kung kung sakaling Hmm. sakali po siguro itong nararamdaman ko ngayon is galit lang ako. Kaya ko nasabi yun. Eh, kung sakaling bumalik siya ba, Hmm. ano po ba yung kailangan ko? Parang paghawakan. Kasi parang kung sa story po na ganito, totoo, di, alam ko hindi niyo naman po kasi hawak yung isip ng tao, pero bilang kuya or parang nakatanda kong kaibigan na lalaki, ano po yung tingin niyo? Kung sakaling nasaktan talaga ako. Nasaktan talaga ako. Pero mahal na mahal ko po talaga. Saan siya nakikituloy ngayon? Do you have idea? Wala po. Wala rin akong kilala kahit kaibigan niya, Ah, kapatid niya dito, wala. Parang ano na siya, naglaho na lang siya ng parang wala. ah. So wala kang idea kung nasan siya ngayon? Wala. Wala po. Okay. Marami actually nung ano ba, kung ano na lang pumapasok sa isip ko Ano yan? about sa kanya. Mhm. Paano kami nag-start? Bakit ang bilis? Paano ako naging tanga? Ewan ko. Sobra. Tanga ko. Okay. Kung halimbawa hindi mo ako nakausap ngayon, ano desisyon mo sa buhay? Sorry, Papa Jack. Ha? Ano pong sinabi niyo? Kung sakaling di tayo nakapagkwentuhan ngayon, anong desisyon mo sa buhay? Tama na siguro. Okay. Oh, Magiging mag-isa na lang ako. ano yung magiging? Ay po na po mag-entertain ng tao. Maglalaki sa buhay ko. Ayaw mo na mag-entertain ng? Partner. Para kasi, wala po kasi nung naghiwalay kami nung ako at papa nung anak ko, Hmm. like 9 years ago. Okay. Nung naghiwalay po kasi noon dahil alam niyo, nabuntis niya po ako dahil hindi niya po alam na nabuntis niya ako. Pero hiniwalayan ko po talaga siya kasi hindi man lang niya nagawa yung kasi masyado po kasing mahaba yung story Huwag mo namin. na ikwento yung Siya part na na po yun. Okay naging na, okay kasunod. na. Siya na Okay po na. naging kasunod after nun. Okay. Siya na, so after 9 years, yun lang po ulit ako kasi mahal. Dahil kala ko dahil parehas kami ng nung parang kung nagkakaintindihan kasi kami nung nag-usap pa lang kami online, ang dami ko natutunan sa kanya about computer kasi SRE siya. And then sa computer, reverse engineer. Then ako po, medyo sa civil engineer mo po ko. Natuturuan ko siya about sa bahay, sa estimate. So nagkakaintindihan kami. Doon po kami nag-click. Then
yun po, doon kami tuloy-tuloy Okay. then eto, bigyan ko ng chance yung sarili ko. Napunta pa ako sa pamilyadong tao, which is ayokong makasira ng pamilya. Pero sabi niya, wala naman kami, wala kang masisira. Then, yun, binigyan ko ng chance. Okay. Anong tanong mo sa akin? So I can Pero gulo-gulo lang ako. Actually, magulo kang kausap ngayon, which is very, very normal kasi it just happened, di ba? Not even an hour ago. Tama? Opo. Okay. So that's very Sorry understandable. po talaga. It's okay, it's okay. I mean, don't apologize for feeling the pain. Don't apologize for for going through such difficult time. It's normal. We go through it. Hindi ko nga alam kung Maya, kung kailangan kitang kausapin at maging honest sa'yo or makinig na lang sa'yo kasi in pain ka. I don't know. Sige po. Naintindihan ko po sa kahit po prangkahin niyo po. Kasi kailangan ko po yun para sa bumalik siya. No, I will know. I will. So let me Paghawakan know. ko talaga yung decision ko. Yes, let me know if I can start na kasi if you have a lot to say pa, that's okay. I can wait for you. Opo, okay po. Are you done? Yes. Yes. Okay. Let's get things off of the way to para makapag-start tayo dito ng maayos sa usapan natin. To the surprise of many people na nanonood ngayon sa atin. Wala akong pakialam sa part na kasal siya kasi alam mo to ng month 1 Tama? Okay. It's not something that you have to complain about kasi umpisa ng relasyon, alam mo to. Tama. Tama? Opo. Plus the fact na hindi mo siya kinilala at pinunta mo sa Qatar. You have practically put yourself in a position where you just accepted things the way that they are. I am not saying na dapat mong i-drop yung concern mo na yun. But you practically said yes to this. Unang-una, hindi mo jowa, pinuntahan mo. It puts you in the position where you cannot ask so much question kasi hindi ka na nagpaligaw, pinuntahan mo na siya. It was just a negotiation. O, pag nagkita tayo na. Tama? Tama, mali? Tama po. Okay, that's number Ang 1. chip po doon. Well, looking back, oo, pero it worked out well naman. Opo. Until 1 hour ago. Okay? I'm going to talk to you kasi nakinig naman ako sa kwento mo. And then, by the end of our conversation, I will allow you to decide. Okay lang, ma'am? Opo. So, Okay. wala tayong pakialam kung kasal siya o hindi. Dahil inoohan mo yan. Okay, now, doon tayo sa wala siyang inaambagaan sa bahay. Kasi concern mo yan parang focal point yan ng kwento mo. Tama? So to you, Opo. it exempts you, no? Absuelto ka sa maraming house chores because you can very well provide for yourself. At the same time, you're giving much more than how much is giving sa bahay. So parang hindi mo na siya kailangan pa maging concerned sa mga pangangailangan niya bilang partner. Tama? Opo. Okay. Actually, Pwede hindi. po bang Yes, ma'am. Go ahead po. Actually po, yung sa house chores, wala, same naman po kami. Sa plancha lang talaga ako, hindi. Okay. Sa linis, sa Yes, bahay, lahat ako. Well, sa part na yun, ma'am, ano? Pero wala na po yun. Okay. Feeling ko it's not about the plancha eh. I think, kumbaga instrumental lang yung eksena na yun. But it's more than that. It's more than that, no? Kanina may binabanggit ka tungkol sa ex mo. Tatay ng anak mo. Opo. May mga bagay kang dahilan kung ba't mo iniwan yon.
be it petty or maliit na bagay, dahilan mo yan, iniwan mo yan. Tama? Opo. In the same manner, following that logic, yung mga bagay na big deal sa jowa mo, itong kakaalis lang 1 hour, hindi mo pwedeng sabihin mababaw yun kung concern niya yun. Kasi kung if it makes up yung aspiration niya kung paano niya gusto makita ang partner niya, hindi mo pwedeng sabihin sa kanya ang babaw niya. Opo. Kasi ano niya yun eh, kumbaga yun ang hinahanap niya eh. Di ba? Yes po. Pwede mo hindi gawin pero hindi mo pwedeng sabihin mababaw yun. Opo. Okay? You can tell her na ayoko mamalansya, hanap tayo ng mapaplansya para sa'yo. Pwede mong gawin yon kung kaya mag-provide. Pero pag concern ng partner mo, hindi mo pwedeng sabihin mababaw. Kasi concern niya yun eh. Hindi mo siya dapat ini-invalidate. In the same manner, kung may concern ka, maliit o malaki, at pag narinig mong sinabi sa'yo na ang babaw mo, you will be offended. Okay. Okay? I don't care what you tell me. That's number 2. Number 3, you know very well. Okay? You know very well yung mga obligasyon niya sa buhay. Tama? Opo. And you still took him in. Tapos bibilangin mo yung mga bagay na iniaambag mo sa iniaambag niya. Malabo talaga magpantay yun. Baka nakakalimutan mo. Ikaw nga ang sumagot ng pamasahe niya papunta dyan. Tama mali? Yes. Okay. Now, kung nakinig kayo mabuti sa mga nagko-comment dyan, diba? Alam nyo kung saan papunta itong usapan na to. Sinagot mo ang pamasahe niya, papunta dyan. Nag-tourist siya, naghanap ng trabaho. You were instrumental. Tama mali? Opo. Okay, now, let's Kasi ako lang po makakatulong sa kanya. Kasi nagmamahalan kayo. Tama mali? Yes po. You like him that much. Rewind tayo ng kaunti. Nung siya yung meron, sino sumagot ng pamasahe papuntang Qatar? Siya po. Exactly. Yeah. So, hindi kanya ginamit for convenience. Sagad lang siya. Tama po. Pero nung time po kasi hindi rin po talaga siya available pumunta dito. Dapat siya po talaga pupunta. It does not Pero po, matter. The fact that it happened the way it happened, hindi natin pa pwedeng sabihin na madamot siya or ayaw niya mag-ambag. Bumubuelo sa buhay. Opo. Tama po. You can tell me if Bumubuelo po talaga siya. Exactly. You can tell me if I'm wrong. As a matter of fact, ikaw mismo nag-mention sa akin kanya, sabi mo, ipinakita niya sa iyo kung paano siya magbabudget. Now, I am not saying, Maya, na balikan mo siya. That's not my point. Pero iba ang dynamics pag nasa iisang bahay na kayo. There will be compromises. Alam mo ba kahulugan ng compromises? It is agreeing to something even when it is inconvenient. That's called compromise. Okay. Not at any point I am going to ask you to go back to him. Kasi if it's within your what's the term for that, Maya? If it's within your anong tawag nun, yung morality mo, na finally nagising ka na ayoko na maging jowa siya hanggat kasal pa siya, wala namang pipilit sa'yo eh. Morality mo yun eh.
Di ba? If to you, a partner in life should be giving, if not equal, more than what you're giving, we cannot um, dictate you na tanggapin mo na lang kung ano kaya niya ibigay. Pero hindi mo lang siya pa pwedeng ikwento sa paraan ng kinuwento mo na parang ikaw yung bida sa relasyon kasi ikaw yung mas meron. Kasi kung yun ang Siguro sumama lang talaga. Wait lang ma'am, loob ko, wait lang ma'am. Kasi PPG. wait lang po. Kasi kung yun ang basihan mo, kasi mas meron ka, kaya dapat mas may say ka sa relasyon. Paano pag dumating yung time na magkaroon ka ng partner na mas meron sa'yo? Dapat ba wala kang say? Naiintindihan ko po, PPG. Alam mo, Kasi maybe this... talaga nung, sige po, yes ma'am. oh, sorry. Yes ma'am. Go ahead ma'am. Sige. Kasi po, yung sinasabi niyo po kasi sa akin na may say, sumusunod po kasi talaga ako sa kanya. Hindi po talaga kami nag-aaway kasi kapag meron akong kailangan sabihin sa kanya, ginagawa, nasasabi din naman niya sa akin yung part niya. Nagiging okay po kasi hindi talaga ako, pag may sinabi siya sa akin, okay, susunod ako. Although, may kahit simpleng ganito na pagsasabihan niya ako. Siguro girlfriend na makulit kasi po talaga ako. Parang, ewan ko, hindi talaga kami parang nagkakaroon ng yung ako yung tumataas sa kanya. Kasi actually pag meron, kusak kaming kumikilos, wala nang nagtuturo. Wala po talaga. Siguro dito lang kami nagkaroon ng misunderstanding na sobrang sumama yung loob ko na sa ganung hindi mo ko nakita. Hindi mo ko nakita ng partner mo. Pero sige po, PPG, tuloy nyo na lang po yun sa inyo kasi nagigets ko po eh. No, I'm not telling you that you've lost. Hindi ko sinasabi sa'yo na balikan mo siya at tabulin mo. If anything, this is just a lesson to you. Baka ito ang paraan ng buhay o ng tadhana para tanggalin ka sa taong may sabit. Kasi after 10 months, na-realize mo na, ayoko pala ng kasal na lalaki. Kahit in the first place, to begin with, first month, alam mong kasal. Baka ito yung paraan ng buhay para, kasi, look, ganito honest ako sa'yo, okay lang? Okay. Feeling ko masyado ka nag-enjoy. No, whirlwind yung naging relasyon nyo. You enjoyed it so much na hindi mo alam that living in with a guy who's married with obligation, has kid, has ex-wife, will be this complicated. Yung lalaki nga walang sabit eh. Walang obligasyon, walang anak eh. Komplikado na yun eh. As it is eh. Yung pa kayang meron. Nakukuha mo yung point ko. Opo. Na nagugulat ka na, ganito pala to, ang dami ko palang kailangang i-adjust. Single ako eh. Wala ko sabit, anak ko lang eh. Surprise! This is the reality of living under the same roof. Anong point ko? Uulitin ko. Not at any point I'm going to advise you to run after him. But why am I telling you what I'm telling you? Because if one day you'll fall in love again at may partner ka, gaano mang kapeti yung concern ng partner mo,
at sinabi mong ang babaw, it begins to ruin everything. Halimbawa, sabihin ng partner mo sa'yo, alam mo, pinakaayaw ko talaga sa lahat, yung kapag ka kumakain, ayaw magugas ng pinggan, iniiwan sa lababo. Ang baboy nun, ayoko nun. At iniwan ka niya, at sabihin mo, ang babaw naman nun. Hindi po pwedeng sabihin yun. Kung concern ng partner mo yun, at mababaw siya, mababaw ka din, maghihiwalay kayo dahil doon, at in-invalidate mo, ano natutunan mo sa buhay? Kasi concern niya yun. Ano ba ikaw? Sabi mo, ayaw ko sa lalaki nag-iyosi. Halimbawa lang. Opo. Di ba? No, ayaw ko sa lalaki nag-iyosi. Sabi ng babaw mo naman, para yun lang. Matutuwa ka ba? Ayaw mo yun eh. It makes up the wants and the likes and the not likes na meron ka for a person. At pag sinabi sa'yo ng taong kapartner mo na ang babaw nun, you wouldn't be happy. Reality is, Maya, sa utak natin we have ideals. Na, tama? Meron tayong ideal guy, ideal girl. At pag dumating yung taong yan sa buhay natin, hindi naman natin eksakto makukuha yun eh. Yung ideal na yun eh. Yung perfecto. Diba? But at some point, may mga here and there, meron tayong hihilingin na feeling natin kayang ibigay sa atin ng partner natin. At pag nakita natin na hindi binibigay, mababad trip tayo. Okay, that's the petty part. Okay? Yun yung petty part. Doon naman tayo sa mas profound. Ready? Ready po. Okay. It started going downhill when you invited him to come to UAE. Start living with you without having to get to know him better. Mali na nga kung paano kayo nag-start. Namamali. Opo. In-invite mo siya. Nang hindi na pag-uusapan yung eksaktong setup na dapat yung setup. Ako pinapakinggan yung kwento mo. Sinabi niya sa'yo kung paano siya magbabudget nung naandyan na siya. Tama mali? Opo. Bakit nangyari yon? Kasi dyan pa lang siya naghanap ng work. Ano ba motto niyo nung time na yon? Bahala na si Batman. O yan na, bahala si Batman. My point is, you practically got what you bargained for. Am I making sense, ma'am? Yes po, Papa. Okay. I actually got what I bargained. Yes, you practically got what you bargained for. Diba? Now, doon naman tayo sa realistic. You wouldn't like me for saying this, but I'll tell you anyway. Okay? Magbabalikan pa kayo niyan. Hindi ko alam kung magbabalikan kayo for good or magbabalikan kayo para lang may matirhan siya. Hindi ko alam. Hindi po ako nagugulahan. Kung sakaling Pero sure ako magbabalikan pa kayo niyan. Kasi unang-una sa lahat, pamamatay ka sa guilt pag hindi mo siya tinanong, saan ka natulog? Saan ka tumira? Kaya ka umiyak ngayon kasi pinaramdam mo sa kanya na sa iyo yung bahay at pinapaalis mo siya. Kaya ka umiyak ngayon. Huwag tayo maglokohan. Tama mali. Tama mali.
may isang point po, opo, tama naman po. Nandito ka sa'kin, eh. Alam mo naman Exactly. tatabi ka sa'kin. Exactly. Basta yung mga sinabi mo. Mm. So naniniwala ako na magbabalikan pa kayo niyan. Do me a favor and do yourself a favor. Ready? Kung magbabalikan kayo, put everything in order. There has to be a clear cut of what you expect from each other. Number one. Ready? Number two, you have to promise each other that if you guys have concerns, the two of you will be shall be willing to compromise and make adjustments. Because yan ang relasyon. Tama? And number three, next time, kung paaalisin mo siya o aalis siya ng kusa, last na yon. Ang hawakan ko po kasi yung pag-alis niya, hindi ko talaga gagawing mag-message sa kanya, magtanong hangga't kaya ko. Pero yung pagbalik niya, kung siya po yung magtatanong. Oh well, Opo. yun ay kung babalik pa. Kung hindi na, di good riddance, tama. Pero yung ako po yung magtatanong, maghahawakan ko na lang po. Kasi yan. Ikaw bahala. Sige, tanongin ko dito. Kaya nga paulit-ulit ako, di ba? Magpaligaw kayo. Kasi sa ligawan stage nyo lang nasiset yung mga bagay na i-expect nyo pag nasa relasyon na kayo. Pero pipili, nagpaligaw naman akong 2 months. Hinahaba ko hair ko kunwari. Charing. Ay. Asan ba yung labaha ko dito? Sorry na, God bless. Nagpaligaw. Chacharutin mo pa ako. Well, That's life. hopefully, good riddance nga ito. Hopefully. I just don't believe, with the way things are going sa usapan natin, I don't believe na ito na yun. Naalala ko, PPJ, yung nagustuhan kong line niya dun sa mga nauna niyong caller na Sabay niya yung, there's no value on what you achieve in life unless someone is meaning into. Ano doon? Ano sabi ko? Yung, sabi niya po kasi nung na, there's no value on what you achieve in life unless someone gives meaning to it. Yes. Yun. And your point is? Binigyan na talaga niya kung ano man itong nakukuha kong blessing. Hiling ko ibigay sa kanya. Hindi kasi siya naman talaga nagbigay ng masaya sa akin nung magkasama kami. Kaya pinanghahawakan ko yun, pero ang masama lang sa part ko
Siguro I'm not enough. Pero ang sama ko dun sa part na, oo nga, inisipan ko yung babaw nung sinabi niya, pero dapat hindi. Pero ang galing lang kasi talaga nung mga time kasi kusa namin ginawa lahat yun eh. Wala talagang nag-utos sa amin. Kami talaga, like, pagkaluto niya, ako maghuhugas. Pag ako nagluto, siya maghugas. Ako maglalaba, siya nagluluto. So, alam mo yung wala talagang nag-uutos. Kasi yung smooth talaga yung naging fencing namin. Then, meron pala siyang ganun. Then, ito. Oh well. Panghawakan ko po lahat ng payo niyo, PJ. No, I did not give you advice tonight. I just made you realize some things. Hmm. Wala akong pinayo sa'yo. I just told you naniniwala mo babalikan kayo. I didn't say balikan mo siya. I was very clear on that. Ano po? Can you do me a favor? Yes po. Can you update me when things are better? Whatever that means to you. Opo. Okay. Mag-message lang po ako sa kung sakali. Yeah. Sa fan page, wag dito sa Binantaw. Ha? No. Sakali. Okay? Opo. Maraming salamat po, PJ, kasi medyo may nakausap ako ngayong gabi ko. Hindi ko rin kasi ito sinasabi sa mga kung ano po yung mga problem na ganito sa nakatrabaho ko kasi di man ako open about sa ano niya, sa story niya. So, about ganito ka-open. So, sa'yo ko lang po nakwento. Good luck po sa iyo. Maraming salamat. Bye-bye. Sabay po marami na po sana kayong matulungan. Sana. Good morning po. Good afternoon dyan. Bye-bye po. Good morning po. Good morning dito. Good morning po.